Problema ng bigas sa Pilipinas, kritikal ang sinabi ng ating Pangulo. Yan daw ang pinaka-kritikal na problema meron ngayon ang bansa. Kaya tututukan daw ito ng sobra-sobra mga kutsero. Pero bago natin pag-usapan yung topic na yan, tayo muna magsa-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Okay, pagka-download nyo ng Sendwave app, i-register nyo yung bank account details sa app mismo. At pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ay mayroon pa kayo makukuha ang karagdagan na $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Alright, so ito na mga kutsero. Game. Etong balita kanina. Si Presidente Bongbong Marcos na mismo ang nagsabi na critical na problema, most critical problem pa nga, in fact, ang ating problema sa bigas. Bakit daw? Papakita ko sa inyo mga kutsero. Ito yung balita. Rice is Philippines' most critical problem, Marcos says. Ayan. Ngayon ang balita kanina. Sabi niya, President Ferdinand Marcos Jr. on Friday described the rice supply as the country's most critical problem as his administration continues to try to bring down prices. Okay. Panoorin natin yung balita tungkol dyan, mga kotsero. Ito ho yung balita ng News 5. Panoorin natin. Numero unong sakit sa ulo ang problema ng bansa sa tumataas na presyo ng bigas. Sinabi yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Right now, rice is our most critical problem. Ito ang pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyang estado ng bigas sa bansa. Sinabi niya yan sa gitna ng ginaganap na military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Australia sa Zambales. Sa kabila ng problema, tiniyak ng Pangulo na hindi nagpapabaya ang pamahalaan. That's something that we are attending to with all of the partners that we have, both in government and in the private sectors. Higit isang taon na sa termino, patuloy ang pagdaing ng mga Pinoy sa mahal na bigas. Gaya na lang ni Maribeth, halos araw-araw siya bumabalik sa Commonwealth Market para makabili ng murang 38 pesos kada kilong bigas. Pero hindi niya lagi ito naaabutan. Para di umuwing luhaan, sinimot niya ang mga kakarampot na butil na natira mula sa 38, 47 at 49 pesos na bigas. Ang naipong 1 kilo, nabili sa halagang 40 pesos. Diskarte lang talaga. Kailangan lang talaga titingnan mo yung mga lagayan para at least makakabili ka. Pero ang hirap din ng ganito di ba? Kailangan talaga makabili na tayo ng maramihang bigas na medyo mas mababa para hindi na tayo maninimot ng mga ganito. Sana naman 3 araw nang walang ibinebentang 38 pesos kada kilo na murang bigas sa pwestong ito sa Commonwealth Market. Ayon sa may-ari, nahihirapan na silang maghanap ng murang bigas sa kanilang supplier. Parte kasi ng gastos para makabenta ng ganito kamurang bigas ay sinasubsidize o sinasagot ng ilang tindero, importer o miller. Tulong yan ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM. Ang problema, nagmamahal din ang presyo mula sa kanilang supplier, kaya tumataas din yung halagang kailangan nilang saluhin. First week namin, tama lang. After a week, nag-subsidize na kami ng 100 pesos per bag hanggang 200. Nag-stop na muna ako. May mga pwesto din kami, may mga tao din kami. Isa din yung mga additional expenses natin. Sa tansya ng grupo, baka hanggang susunod na buwan na lang sila magsa-subsidize. Nag-voluntary ng mga kasamahan natin, di po ba? Sa totoo lang, malaki talaga ang diferensya ng 38 din sa
prevailing price po ngayon. Nakikiusap ngayon ng grupong PRISM sa mga rice retailer, miller at importer na tumulong at ituloy ang pagsasubsidize sa murang bigas. Marami pa rin kasing hindi naaabot ng 38 pesos kada kilo na bigas at nagtitiis sa mga ganitong presyuhan. Mabigat ito para sa mga consumer at sa ilang maliliit na negosyo tulad ng karinderya. Itong karinderya nga, no choice kundi itaas ang presyo ng kada cup ng kanin ng 3 piso. Nasa 15 pesos na ang bentahan niya. Pag mababa naman ang bigay namin, wala naman kami kikitain. Nagrereklamo sila sabi naman namin, mahal talaga kasi nga ng bigas kaya wala silang magagawa. Bukod sa problema sa Talaga bigas, dagdag pasanin din sa mamimili ang nagbabadyang taas singil sa LPG. Nasa 2 hanggang 5 pesos kada kilo ang posibleng itaas niyan pagdating ng Setyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Yun. So ito raw yung sabi ni Presidente, pinaka-critical na problema ngayon sa Pilipinas, no. So basahin natin yung balita rin ni ABS-CBN. Yung kanyang tinype. Ayan. That is something that we are attending to with all the partners that we have both in government and in private sector. Yan yung sinabi ni PBBM kanina. The president also concurrently, the agriculture chief last week said government is closely monitoring rice prices, which already topped 65 per kilo in some wet markets in Metro Manila. Yun. So, medyo mahal talaga. 65 per kilo. Ang kawawa dito actually, yung mga negosyante, yung mga nagtitinda sa karinderya. Kasi syempre, maliit na nga yung margins nila, maliit na yung kinikita nila. Ngayon, kailangan nilang taasan yung presyo ng produkto kasi kung hindi nila tataasan, malulugi naman sila. Ganun lang talaga. It's just part of business. So ngayon, syempre, as usual, yung mga taong hindi marunong mag-isip, isisisi lang nila yan kay Presidente Bongbong Marcos, di ba? As if ang problema ng bigas nasa kamay ni Presidente Bongbong Marcos. Na parang hindi niya kayang bigyan ng solusyon yan. Oo. At parang siya rin ang cause niyan, di ba? Ganun sila mag-isip kasi syempre, kung babatikos ka rin lang at babatikos, isisi mo na lahat. Ganun talaga. Kung batikos ka na, isisi mo na lahat. Okay. Pero mga kotsero, let's put this into perspective. Diyos ko, ilang araw ko na pinag-uusapan to. Kasi ang daming hindi tumatahimik sa page ko tungkol dito sa issue ng bigas. Let's put this into perspective. Punta muna tayo sa global, okay? Sa global sa global perspective o sa perspektibong pang-global, pang-buong mundo. Ito ang balita. A rice shortage is sending prices soaring across the world and things could get worse. Pwede pang lumala. August 23, 2023 po ito. A few days ago lang. Global po yan. Global po yan, mga kotsero. Ang problema na yan. Ito sa Kenya yung pinakita niya. Ito. Global food security is under threat since Russia halted an agreement allowing Ukraine to export wheat, and the El Nino weather phenomenon hampers rice production. Now, rice prices are soaring. Vietnam's rice export prices, for instance, has reached a 15-year high, putting the most vulnerable people in some of the poorest nations at risk. Okay, so mga kotsero, tingnan natin ha. Lagyan natin sa konteksto. Kasi marami kasi dyan yung mga dinadaan lang sa common sense, pero yung common sense nila, walang pinanghuhugutang katalinuhan. So, eto. So, ano ho ang problema kung bakit tumaas ang presyo ng bigas? Globally. Global po ito global. Buong mundo. Una, yung nangyayari ngayon sa Russia at sa Ukraine. Yan, nakasulat nakasulat yan. Yun ang nangyayari sa Russia at Ukraine. Kontrolado ba ni PBBM yan? Hindi. Siya ba ang may kapangyarihan? Pigilan niyang gera na yan? Hindi. Pero syempre, ang sisisihin ng mga taong gustong bumatiko si Presidente Bongbong Marcos, di ba? Parang palalabasin na wala siyang ginagawa. Okay.
Sige. Pangalawa, El Nino. Si Presidente Bongbong Marcos ba nag-umpisa ng El Nino? Hindi. May control ba siya sa El Nino? Wala. Pero isisisi pa rin nila yan kay Presidente Bongbong Marcos as if siya yung merong pasimuno at siya yung may kasalanan dyan sa El Nino. It is what it is. Ganun lang talaga yan eh. Wala tayong magagawa eh. Tapos nag-restrict pa ang India ng kanilang pag-export ng bigas. Even before India's restrictions, countries were already frantically buying rice in anticipation of scarcity later when the El Nino hit, creating a supply crunch and spiking prices. Yan po ang unang problema. Ito po yung global perspective. Okay. So mataas po ang presyo ng bigas na nabibili na sa merkado kasi may shortage sa buong mundo. Hindi po tayo makapag-export ng maraming bigas kasi merong mga bansa na nililimitahan nila ang kanilang pag-i-export. Bakit? Syempre, kailangan din nilang pakainin yung mga tao nila. Yung mga citizens nila. Ganun talaga yun. It is what it is. Wala ko tayong magagawa doon. Wala tayong magagawa doon. Ang pwede na lang kong gawin, mga kotsero, ay paramihin yung ating sariling ani. At yun po ang tinututukan ni Presidente Bongbong Marcos. Marami na ho siyang programa na inilabas para sa mga magsasaka. Yung Emancipation Act pa lang. Para sa mga magsasaka na yun. Para kanila na yung sinasaka nilang lupa. Number 1. Pangalawa, namimigay ng libreng seedlings ang DA, namimigay ng iba't ibang mga makinarya ang DA para lang makatulong sa mga magsasaka na makapag-harvest ng mas maraming palay. So it is not as if our administration, ang administrasyon natin ay walang ginagawa. May ginagawa po. Kaso anong nangyari recently? Nagkaroon tayo ng egay. Nagkaroon tayo ng mga bagyo. Tapos sobrang init ng panahon. Ganun lang talaga. Kasi may El Nino Anong magagawa natin? We just have to power through it, kumbaga. Kailangan lang talaga natin tong ilaban. Wala tayong choice. It is what it is. So yun po yung global na perspective. Pang-global o yan. Punta tayo ngayon sa local. Sa local perspective. Kasi syempre, hindi pwedeng global lang ang problema. Meron din problema dito sa ating bansa. Ano ang nangyari? Ito isang problema natin sa Pilipinas. Smuggling at hoarding. Tulad kanina, 3 warehouse ang isinara. Ipinasara pala dahil sa smuggled na bigas galing Bulacan. Galing Bulacan. Smuggled na bigas na nakastock sa Bulacan. Yan. Yan. Custom shuts down warehouse. Actually, ito yung buong balita niyan. Ito. Ayan. Kasama pa si Romualdez. Ayan. Pak. Pinasok. Dami Sako-sako Tindi diba? Basahin natin yung balita. The Bureau of Customs or BOC on Thursday shut down 3 warehouses allegedly storing smuggled rice worth 505 million pesos in Bulacan. Grabe to. Hoarding na, smuggled na, hinord pa. The BOC identified the warehouses as Great Harvest Rice Mill, San Pedro, yun na pala yung rice mill, and FS Rice Mill Warehouse. All are located inside the Intercity Industrial Complex in Barangay San Juan in Batangas. The warehouse contained around 202,000 sacks of imported rice grains, reportedly from Vietnam, Cambodia, and Thailand. Yun. Ito pa pala, yung gobyerno natin, kausap ng Vietnam at India para sa mamaya pag-usapan natin yan. Pero last week pa yan na balita. Anyway, Customs Chief Bienvenido Rubio
said he ordered the owners of the warehouses to present necessary documents that will support its rice importation as well as the amount of rice they have been keeping. Yun. Grabe, no? Di talaga nila nilabas, no? 202,000 sacks of rice. Smuggling agricultural products, in particular rice, which is the staple food in every Filipino home, poses a grave threat to our economy. It creates a ripple effect that impacts the core of our agricultural sector, our farmers. Tama naman yan. Tama yan. Yung mga magsasaka, unang-unang tatamaan dyan eh. Totoo ho yan, mga kotsero. Mga magsasaka ho, unang tatamaan dyan. Kasi nga ho, mga kotsero, kapag nag-hoard ka, mag-create ka ng false, supply. So, nag-create ka ng false supply, tataas ang demand. Kasi, nag-hoard ka eh. O tapos, kapag binuhos mo lahat yan, babagsak bigla ang presyo. Pagdating sa mga magsasaka natin, mag-harvest season na. Don't forget, mag-harvest season na tayo. Pagdating ng harvest season, bagsak bigla lahat ng presyo. Kawawa mga magsasaka natin. Ito sabi, if found without proper importation documents and proof of payment of correct duties and taxes, the BOC will seize and forfeit the sacks of rice in violation of Section 1401, unlawful importation under the Customs Modernization and Tariff Act. Yan, sako-sako. Taas oh. Sako-sako yung bigas oh. Hindi. Ginawa rin ito sa sibuyas eh. Diba? Naalala nyo last year? Ginawa ito sa sibuyas. Ano pa isang problema ng ating local na problema tungkol sa ating production? Eto. NIA naman, NIA. Anong ginawa ng NIA? Ayun. Napaamin siya na may corruption sa agency niya. Panoorin natin itong balita. The Blue Ribbon Committee hearing in the Senate, National Irrigation Administration Acting Administrator Eduardo Guillen admits there is corruption in his agency. This comes after Senator Raffy Tulfo grilled him with questions on the years of alleged anomalies in irrigation projects. Based on his team's visit, Tulfo points out that there are around 500 projects left out or neglected and may even round up to 1,000. Agree na meron pong lapses. No, don't use the word lapses. Lapses is napabayaan, hindi sinasadya, nagkamali, and I'm sorry, sorry is good enough. Pero pag sinabi ko corruption, dapat may makasuhan. Kasi yung lapses, sinusugarcoat mo yung corruption eh. Don't sugarcoat. If there's corruption, we must solve it. So you admit that there's corruption. Yes, po. Kaya po, inaayos po natin yung sistema. As irrigation directly affects the agriculture sector, Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development, Leocado Sebastian, was asked if he was satisfied with NIA's performance. No. Satisfied with the irrigation that we have, Mr. You are not Chair. satisfied. I can only say that I am satisfied with the performance of Administrator Guillen Saan na naman? and NIA at this time. But the DA Undersecretary left them with a challenge to produce 9 metric tons of rice. I have challenged NIA, Mr. Chair, to identify at least 1.5 million hectares Sebastian that they na naman. can irrigate properly during the rice production season. Because if we can do that, we can improve our how many sufficiency kabats per level. hectare? The accomplishment report presented by NIA does not match Senator Tulfo's team's observations, making the senator believe that there is indeed rampant corruption in the agency. He tells the agency to do its job right and fix the irrigation projects for the benefit of farmers and to alleviate the burden of rice consumers. Catherine Cruz, CNN Philippines. Si Leocado Sebastian na naman. The Blue Ribbon. Nung nagka-problema tayo sa asukal, si Sebastian ang may problema. Nandun si Sebastian. Nagka-problema tayo ngayon sa bigas, nandun na naman si Sebastian. Kasi binalik pa yan. My goodness. Anyway. Alam nyo last year, nagka-problema tayo sa asukal, biglang sumipa yung presyo ng asukal. Nandun si Sebastian. Sugar Regulation Authority, SRA. Tapos ngayon, siya yung humahawak ng rice something sa DA eh.
Ando na naman siya, may problema na naman sa bigas. Kasi nandiyan pa yan. Kasi binalik pa yan. Anyway. Ay, nako. Natawa ko doon sa sinabi niya na hindi ako happy doon sa hindi naayos yung irrigation, pero happy daw siya sa performance nung acting GM ba? Acting GM? Administrator. Ang weird. Hindi nga niya nagawa yung trabaho niya eh. Pero happy ka dun sa trabaho ng administrator. Happy ka dun sa administrator, pero hindi ka happy dun sa palpak niya sa kanyang trabaho. Ang weird Ang weird talaga. Anyway. Ay, my goodness. Tapos, ang gumisa pa sa inyo, yung pinaka boplak sa Senado. Siya pa talaga yung nakagisa sa inyo. Ibig sabihin nun, it's really the low-hanging fruit. As in, yun yung pinakamadaling sitahin. kasi itulpo ang sumita. My goodness. Ano ba yan? So yan yung mga local problems natin dyan. Yun yung dalawang perspective dyan. So from the international perspective, mga kotsero, mataas talaga ang presyo ng bigas. Mataas talaga ang presyo ng bigas. Pag i-export niyan, pag i-import, etc., mataas ang presyo niya. Kasi nga may shortage on a global scale. Buong mundo po, mga kotsero, hindi lang po sa Pilipinas. Kaya po ang solusyon dyan ay padamihin yung ating produksyon sa Pilipinas, di ba? Padamihin yung ating ani. Yun po ang solusyon dyan. Para hindi tayo masyadong dependent sa imports. Ang problema, from the local perspective, dalawa naman ang issue. Yung hoarding, smuggling and hoarding, at yung ating irrigation na riddled daw with corruption, pero okay naman daw ang performance ng acting administrator. Nakakainis. But anyway, I'm sure si Presidente will have a handle on things one of these days. I'm sure he will do something about, at least yung sa local. He has done something already pagdating dun sa international markets. Napakita ko kanina. Papakita ko na lang ulit. Ayan. Government expects lower rice prices as PH opens importation talks with Vietnam and India. So, hopefully maging maganda yung negosasyon na yan para makakuha tayo ng ng mga medyo mas murang mga bigas. Ayan 30 to 40 per dollars lower yung kanilang tawag dito, kinote. At si Vietnam. Si India, ilan? Tapos hopefully makakuha tayo ng 300 to 500 metric tons ng bigas na papasok. Yun. So yun. So hopefully mag-work itong mga negotiations, yung mga plano, etc. But more than that, mga kotsero, I hope maayos talaga yung ating agriculture. For example, yan, si NIA. Imagine yung nakasita sa NIA, yung pinakawalang pinaka-boplax na senador. Ibig sabihin, mga kotsero, ganun ka ganun kadaling sitahin kasi. But anyway, I'm sure the president will do something about that one of these days, and hopefully we are looking forward, Mr. President, na makarinig ng mabuting balita tungkol dito sa issue ng bigas. And hanggang dito na lang po muna tayo, mga kotsero, no? Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? So, bye everyone. See you next time. Bye.